Breaking news po ito mga kababayan. Ako po, eto na. Totoo bang natalo na ang taong bayan at nanaig ang kasamaan? Lalong-lalo na po yung gusto nang ibaon sa limot ang nangyaring pagnanakaw ng trilyones na kaban ng bayan. So dito, sinasabi ng mga bendalo, mga tangalista, bobolista, at mga tagasunod ng mga kasamaan ay nabigo daw ang Iglesia ni Cristo sa isinagawang people power para ipanawagan ang katwiran at katotohanan. Wala daw kwenta yung ginawang rally. Ito po yung mga sinasabi ng mga bulag-bulagan ng mga natapalan ng pera ng mga tangalista, bobolista at mga pingkilista. Lahat po sila mga kababayan, ito ang sinasabi na bigo daw ang Iglesia ni Cristo dahil kokonti daw ang nagpunta. Totoo ba yun mga kababayan ko? Na nawalang saysay ang paghihirap at pagkakaisa ng kapatiran para ibulgar ang katotohanan? Totoo ba yun mga kababayan na nabigo ang Iglesia ni Cristo dito? Na ayon kay Harold Respicio, talo na daw tayo? Totoo ba yun? Totoo bang natalo na tayo mga kababayan ko? Pero binawi naman ni Harold Respicio na hindi pa tayo talo. Ang nagsasabi lang dito yung mga kawatan ng mga bendalo. Nakita nyo naman ang ginawa nila kay Senador Marcoleta at lahat ng mga nangunguna para ilantad ang katotohanan. Lahat po ng mga tumutuligsa sa katiwalian ngayon, lahat ipapakulong nila kasi bali-balita po dalawang senador pa ang ipapakulong. Naninilikado po si Chis Escudero at itong dalawang Tulfo brothers naninilikado baka kasuhan po ni Boying po ito. Dahil nga ayaw nilang sundin yung script o kautusan ni De Junior na gawing 12 yung boto para sa impeachment trial para ibagsak ng tuluyan si Sara Duterte. Pero nanindigan po si Chis Escudero dito mga kababayan na kailangang sundin ang 16 na boto na nasusulat sa saligang batas. Kaya dito mga kababayan, ipinagpipilitan po ni Tito Soto na wag nang sundin ito. Wag nang daanin sa mga teknikalidad para hindi na mahirapan daw yung mga senador gaya niya kasi bobo ito eh. 'Di ba mga kababayan? Ang gusto daw ng taong bayan yung resulta na. Wag na daw sundin yung mga proseso. Tignan mo itong senador na ito, napakatanga na napakabobo. Naging senador ka ba? Gumagawa kayo ng mga batas, ayaw nyong sundin. Kaya dito mga kababayan, sinasabi ng mga tangalista at mga bobolista, lalo na yung mga tagasunod ni Tito Soto at Pinky, itong tago ng tago na ito, na binabati ko si Marcoleta na tila kinukutya at inaaglahi niya na mahirap daw magka-warrant of arrest kasi nga nagkakasakit at naho-hospital. Itong si Pinky mga kababayan, sobrang duwag ito. Lalaking may period. Mas lalaki pa at may bayag si Senador Marcoleta. Alam mo kung bakit, Lacson? Si Marcoleta hindi nagtago. Hinarap na lalaking lalaki ang kanyang problema. Pero ikaw nagtago ka sa saya ng nanay mo na takot na takot ka, nanginginig ka kasi nga duwag ka. Yan ang sinasabi ng taong bayan. So dito kay Mike Operario may pasabog. Totoo bang talo na po tayo mga kababayan? Wala na bang chance? Wala na bang pagkakataon na tayo ay makabawi para maparusahan yung mga nagnakaw sa mga pera natin? Bawat isang Pilipino mga kababayan, ninanakawan tayo. Alam nyo ba mga kababayan, tuloy-tuloy po ang pagtaas ng inflation at ng mga bilihin ng mga pangunahing produkto sa ating bansa at talagang puro utang na po ang gobyerno.
Nagtataka po ang mga tao at mga analista kung saan napupunta ang mga pera na inuutang ng gobyerno. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, wala namang solid, wala namang nakikita mga project. Nakita nyo, puro pagnanakaw, puro kawalang hayaan at pagbubulsa ng pera ng bayan. Diba nakita nyo po nung rally, kung hindi lang nila pinigilan ito at hinarang sa iba't ibang lagusan sa Metro Manila, talagang aabot ng 10 million ito hanggang 20 million. Kasama po yung mga kababayan natin na gustong suportahan ng isinisigaw ni Marcoleta at ng kapatiran. Diba? Ayon din sa kay Ka Edwil Sabala ay naninindigan sa katwiran kahit makulong si Marcoleta, hindi titigil ang kapatiran at ng Iglesia ni Cristo para tuntunin at isigaw ang katotohanan dito na ilabas ang sekretong kabalbalan ng mga ginagawa ng magnanakaw. Gaya ngayon mga kababayan, talagang lubog na naman ang buong bansa, lalong-lalo na sa mga critical na lugar sa ating bayan, dyan sa Malabon, sa Bulacan, sa Metro Manila, lahat po ng mga lansangan, pati sa EDSA mga kababayan, ay naging dagat na. Tila naging Pacific Ocean, sa lalim po yung EDSA na nagkabaha-baha. Reklamo kayo ng reklamo nung nagrarally ang Iglesia ni Cristo dahil na-traffic kayo. Pero nung bumaha, yung mga tangalista, bobolista, tahimik, kasi nga mga kababayan, nasusupal pa yung mga pagmumuka ng mga ito ng mga animal na mga taga-suporta ng mga bendalong ito. Kaya ngayon, pakinggan po natin, totoo bang talo tayo mga kababayan ko? Totoo bang talo at bigo ang Iglesia ni Cristo sa ginawang pagtitipon para isigaw ang katwiran at katotohanan sa People Power Monument? Ito po ang katotohanan. Pakinggan po natin kay Mike Operario, isa pong sikat na abogado ito at talagang marunong magsalita. Ito po, talo na nga daw ba ang mga tumutuligsa sa pamahalang ito? We are the resistance, we are one, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin, totoo bang talo? At walang silbi ang sinagawang rally ng Iglesia ni Cristo? Ito po, panoorin po natin. Sa pagpapatuloy ng mga rally sa Liwasang Bonifacio, nadinig ko ang ating kaibigan na si Attorney Harold Respicio na nagsabi na kailangan daw natin aminin na sa labanan na ito ay talo na tayo dahil nakulong na nga yung mga boss natin. Binabanggit niya dyan yung pagkakakulong kina Senator Marcoleta, kay Mike Defensor, kasama na rin siguro si President Tigong. Pero totoo bang natalo na nga ba tayo? Ito si Attorney Mike Operario at pag-usapan po natin yan. Well, bagamat ito ay pabiro lang na sinabi ni Attorney Harold Respicio, ang tingin ko ay dapat nating ilagay sa tamang konteksto kung tayo nga ba ay talo na dito sa labanan na ito. Una, dapat nating maintindihan ano ba yung labanan na ito. Ang labanan po na ito ay hindi po isang rally lang. Hindi po ito isang araw na pakikibaka. Ang pakikipaglaban po para sa demokrasya at para sa ating mga kalayaan is not a one-day event. It is a Alam nyo mga kababayan, totoo ito. Hindi po sinabi na isang araw lang ang pagkakaroon ng people power. Hindi po sinabi na isang oras, 2 oras at isang araw ang pagtitipon na ito. Di ba mga kababayan? Logic po, common sense. Ganon din pag gumagawa ka ng iyong plataforma at yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi porke ginawa mo ngayong araw na ito at bigo ka na habang buhay. Mali yun. Maling isipan yun. Kailangan try and try. Gaya nga ng sabi ni Senador Marcoleta, wag mawawalan ng pag-asa kahit magkalayo-layo tayo. At kahit ako'y nakulong na dito, sana ituloy-tuloy pa rin natin ang paghahanap ng katwiran at katotohanan. At huwag nating hayaang matulog ang ating alam niyo mga kababayan, kailangan huwag tayong tumigil sa paghahanap ng katarungan dito. Hindi one-day process ang tagumpay ng buhay. Mga kababayan ko,
talagang kailangan nating gumising sa katotohanan na ilantad ang katwiran dito. Gaya ng sinasabi ni Marcoleta, huwag tumigil sa paghanap ng katarungan. Ilabas ang katotohanan dito. Yan po ang hinihiling ni Senador Marcoleta kahit na siya ay nasa kulungan. Maling isipan yung sinasabi natin na tayo ay talo na. Antayin nyo po, meron pong mangyayari na the big one. Ito ay magaganap na kahit sino walang makakaalam. Ito ay darating na lang na parang magnanakaw na hindi mo alam kung kailan bubuksan ang bintana mo. Kung kailan, alam niyo magnanakaw? Hindi yan magpapaalam mo, paring Esme. Magnanakaw ako sa bahay nyo sa oras ng alas 8, alauna ng madaling araw. Gumising ka para makita mo ko, walang ganon. Kaya itong paghahanap ng katarungan, itong the big one na ito, bubulagain lahat. O ito po, pakinggan nyo po, magugulat kayo dito. Process. Mahaba po yan. O, hindi po isang rally lang. Hindi po ito isang araw na pakikibaka. Ang pakikipaglaban po para sa demokrasya at para sa ating mga kalayaan is not a one-day event. It is a process. Mahaba po yan. Kung mapansin po nyo noon, kung babalikan nyo yung kasaysayan, ang pagkakadeklara po ng martial law happened in 1972. But the EDSA Revolution, nangyari po yan 1986 na. Pero yung crescendo o yung kasagsagan ng mga rally laban kay Marcos ay naganap matapos mamatay si Ninoy Aquino noong 1983. Hindi naman po ka-ura-urada kinabukasan ay nakamit na agad natin ang ating kalayaan. Pagkakakulong po o pagkamatay ni Ninoy, halos sunod-sunod, araw-araw, buwan-buwan po ang pagrarally noon sa Kamaynilaan hanggang kumalat po ito sa buong Pilipinas. Hanggang sa hindi na maitanggi ng pamunuan ni Ferdinand Marcos na may problema ang pamahalaan. Kasi hindi na po ito isolated na mga pagrarally lamang sa Kamaynilaan. Talagang wala na siyang tigil. As in, every week mayroong rally sa anumang bahagi ng Pilipinas. And the economy was faltering. Pabagsak na ang ekonomiya ng Pilipinas. And the more that the economy is going down, the more dissatisfied the people are. And the more rallies are happening. Until dumating na po doon sa punto that even the United States government na pangunahing taga-suporta ni Ferdinand Marcos ng panahon na yun through Ronald Reagan could no longer deny the fact na may problema sila kay Marcos. So, Marcos was forced because sa mga rally na ito, sa mga question sa kanyang pamumuno, sa kanyang kalusugan, siya ay nagpatawag ng isang snap elections. At nung natapos na nga po yung snap elections, supposedly si Cory Aquino ang panalo. Pero ang idineklara pa rin ng COMELEC ay si Bongbong Marcos, si Ferdinand Marcos. Kung babalikan niyo po yung kasaysayan, dito po naganap yung walkout ng mga COMELEC encoders dahil pinipilit sila ng COMELEC na palitan yung entries doon sa election returns. Ayan mga kababayan, kung ano po yung ginawang method o isang proseso, yung mga ginagawa ng kanyang tatay noon. Kung ano yung mga technique o yung mga ginagawang pangbubudol ng kanyang tatay, ay ganun na ganun din ang ginagawa. Isipin nyo mga kababayan, ito po, may balita po dito. Si Boying pala ay magiging Supreme Court Justice. Ayun, Supreme Court Chief Justice to lower threshold 2/3 of senators, gagawing 12. Isipin nyo mga kababayan, ay magiging bendalo. Tapos na ang laban, mababaluktot talaga ang batas sa Pilipinas. Ito ang mga komento sa mga istorya sa comment section. Kasi si Boying mga kababayan, alam po natin na siya po ang gumipit at nagpakulong, nagpa-aresto kay Senador Marcoleta. At pati balibalita si Chus Escudero ay naninilikado at itong dalawang Tulfo brothers kasi nga nararamdaman nila na tila hindi susundin ng dalawa at boboto ng no ito.
nakita nyo naman mga kababayan, mukhang binalagbag ni Erwin Tuplok itong si Ping Lacson. Kasi nga si Ping Lacson mga kababayan ay tila kinokontest niya at dinedebate niya yung si Chis Escudero na ayon sa saligang batas ay 2/3 ng 24 na senador ang susundin or 16 na boto para ma-convict si Sara. Ang gusto pa nila mga kababayan, si Marcoleta, si Jinggoy, hindi na po makakaboto dahil nga daw ay sila ay nakakulong. Pero ipinaglaban po ni Senator Alan Cayetano na mawawalang saysay lang o mawawalang bisa ang iyong pagkasenador pag ikaw ay lumabas ang bansa, ikaw ay namatay, ikaw ay nag-resign, ikaw ay ayun lang mga kababayan, yun yung mga category kung bakit hindi ka na mabibilang bilang isang senador at hindi ka makakaboto sa impeachment, yes man o no ito. Pero ayon po kay Lacson, galit na galit ito. Kailangan daw repasuhin ito. Pero ayun, nag-aaway-away na nga sila. Kaya ayon sa mga bali-balita mga kababayan, anong saysay daw na pinakulong si Marcoleta at Jinggoy kung hindi rin susundin yung 12. Kung hindi rin lang susundin, ikukulong na lahat. Kaya may pang senador ang makukulong dito. Naku po, nakakatakot ito. Kaya nagiging bendalo na lahat. O, tuloy pa natin. Na ipapalabas doon sa screen. So, noon pa lang, talagang talamak na ang record nitong COMELEC, ng Commission on Election sa Dayan. Lahat na lang ng election dito sa Pilipinas, yung mag-aalalan, COMELEC ang nasa sentro ng Dayan. At dahil po doon sa pag-walk out na yan, nagkaroon po ng malaking kontrobersiya. Kasi pagkatapos noon ay naiproklama pa rin si Ferdinand Marcos kahit na matindi ang mga rally na ng mga tao at yung international news na kinover sila, nakita na nga ng mga nag-walk out ng mga encoders. Improklama pa rin si Marcos. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang rally pa noon, yung call for civil disobedience. At marami pong mga tao ang lumahok dito, punong-puno po noon ang Luneta. At ang panawagan ni Cory Aquino noon is a civil disobedience at binoykot po ang mga kumpanya ng mga crony ng mga Marcoses, kagaya nila Luciota, nila Danding Cuangco, kaya po pati po mga bangko nagkaroon po ng ng massive withdrawal ng pera ng mga tao as a form of boycott. At dahil dito, napuwersa pati ang mga bangko na maglimita ng kanilang mga withdrawals. But the economy, because of this withdrawal sa mga bank accounts sa mga tao, is already suffering. At mga 1 week after po noong call na yan for civil disobedience, coup d'etat followed. Ito po yung coup d'etat ni Enrile at saka ni Fidel Ramos. And what happened after that is history. People power. So dito po sa sinasabi ko na to, makikita ninyo na it took us 3 years. 3 taon po simula ng mamatay si Ninoy Aquino bago napababa si Marcos. And it took us a total of 12 years simula ng 14 years rather mula sa pagkakadeklara ng martial law bago po tuluyang napatalsik si Ferdinand Marcos. Marami pong mga tao ang nakulong noon, sila Ninoy Aquino, Jovito Salonga, sina Sergio Menya, sina Gabby Lopez at kung sino-sino pa ng mga political leaders. Yung iba sa kanila mga sikat, mga iba hindi, marami na mga nagkawala na lang. Yung sinabi ng mga desesperados, pinag-aaresto ng panahon ng martial law kapag ikaw ay tumututol sa pamahalaan at hindi ka na lang basta makikita. Mabuti na lang itong mga iba na mayroong mga dahil may mga pangalan, si Ninoy Aquino, eventually nagkaroon siya ng hunger protest. Siya ay pinadala ni Imelda Marcos sa Amerika. Pati ang aking boss noon, eventually magiging boss kasi nung panahon bata pa ako noon. Si Senator Rocco actually was the chief legal officer of Ninoy Aquino.
Hindi naman siya politiko noon, pero isa siya sa mga nagtago hanggang nakarating po siya dito sa Bataan at dito siya nagtago noon. Tinulungan siya ng mga pamilya ng mga Banson dito sa Bataan, kaya naging malapit ang mga Rocco at mga Banson. Pero sa panahon na yun, kita nyo, kahit na ikaw ay mga abogado lang, mga ordinaryong staff ka lang, you fear for your life dahil noon ay martial law. And this is exactly what we are witnessing today. Itong mga ginagawa ng anak, si BBM, ay kawangis na kawangis ng mga hakbang ng ginawa ng kanyang ama. Kanya nga lang, ito, mas mabilis ang kanilang mga ginagawa. Itong 2.0 version na ito ng martial law is the expedited form. Kaya pati ang pagbagsak nito magiging expedited din. Dahil nung panahon ni Marcos, sa malaking pagkakaiba nito sa kasalukuyan, noon ang siga si Marcos lang. Ang mga nagnanakaw noon, si Marcos lang. Ngayon, halos lahat sila magnanakaw sa pamahalaan. Halos lahat siga. Ang daming mga siga sa pamahalaan. Ang daming nang aabuso sa karapatan. Kaya Ay, isipin nyo mga kababayan, di ba? Napaka-obvious na obvious. Si Senador Marcoleta yung kanilang ginipit at kinulong. Nakita nyo po mga kababayan, mula nung siya ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, mula kay Orly Gotesa na siya ang nagsiwalat ng mga pangalan ng mga mali-maleta na nagnanakaw ng pera natin. Anong nangyari kay Orly Gotesa? Yun, nawala. Itinago din mga kababayan para hindi magsalita. Sinunod po mga kababayan yung 18 Marines. Anong nangyari? Ayun. Ginipit si Marcoleta, tinanggal po sa pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee, pinalitan ni Erwin Tuplok. Na ayon sa kanya, chismis lang ang ginagawa nung mga Marines na ito at magpapasikat lang daw. At hinamon niya ang taong bayan na pag yung Cabral Files daw, pag may nakitang Erwin Tuplok ay magre-resign na siya. Paano ito? Lumalabas yung balita na buhay si Cabral at sawa nang magtago ito at tinatago lang ng isang politiko. Bakit namang sana mga kababayan buhay ito kasi lumalabas po na merong balita na si Cabral ay buhay na buhay. Naku po, Erwin Tuplok, mag-alsa balutang ka na kasi talagang buhay po ito. Iyan ang sinasabi ng taong bayan. Mas lalong mabilis ang pag-igting ng galit ng mga mamamayan. The fight for democracy is never a one-day event. The fight for our freedom is a series of constant battles. And this is what we are going through right now. Succession or sunod-sunod na mga digmaan, hindi po ito yung kabuuan ng giyera. Paisa-isang mga battles na yan eventually will lead us to an eventual victory. Pero kailangan natin po dito ay yung iba yung pagtitiyaga. Kailangan po ng mga mamamayan na tayo ay laging nakasunod dito sa mga nangyayari sa ating bansa. At patuloy tayo dapat na mayroong pakialam sa kapakanan ng bawat isa. Hindi po natin makakamit ang tunay na kalayaan kung ang una nating iniisip ay ang ating mga personal na interes. Kagaya po ng mga politiko ngayon, kaya po nagkakaganito ang ating bayan, wala po silang iniisip kundi yung kanilang mga personal na interes. Darating ang panahon, tayo pong mga iskumbro, tayong mga ordinaryong mamamayan, kakailanganin na magbigay ng kanya-kanya nating mga sakripisyo. Kagaya nila Senator Marcoleta, nila Mike Defensor, ni President Digong, ni Senator Bato. Ngayon ay may mga pinagdadaanan sila, mga personal na sacrifices. Pero kailangan pa bang dumating ito hanggang sa pintuan ng ating mga tahanan bago tayo mismo ay magsisikilos? Ayan mga kababayan, ano naman sinasabi ng mga komento po? Ito, fight until there seems to be no way. In the real battle is our faith that we will win over evil. Every change of power in presidency by a woman from the time of President Cory Aquino, who made it happen during Marcos Sr. term, being observed to be in form of extra strength, substantiated by the will of the people.
through the term of President Gloria Arroyo from Erap Estrada. So what to see today? Things cannot be carried over by what we must do today if we fail or neglect the extra strength through the cooperation of the people. God bless us. They can imprison the body, but the will of the people will never. It was said in sarcasm or satire. Hindi pa tapos, taong bayan ng magwawagi. Ang mahalaga, atin ang suporta ng the greater majority ng mga Pilipino. Pagdating ng eleksyon sa kangkungan sila pupulutin, sovereign people power emanates from the Filipino people. Even if this administration ended, the fight for corruption should never stop. Maring natalo tayo dahil pinakulong nila ang mga tumutugis ng mali. Pero sa pamamagitan ng prinsipyo kung ano man ang pinaglalaban nila, tayo po ay panalo. Pag may natigok na bendalo, diyan magpapapansit ako at bilo-bilo, tambo-tambong ipagdidiwang ko talaga sila. Naku po, galit-galit ang mga tao. Naiiyak po ako mga kababayan kasi isipin nyo, si Marcoleta ikinulong. Lalong-lalo nung si Tatay Digong talagang nakakasama ng loob. Isipin nyo, matanda na, Senador Marcoleta magbe-birthday pa. Talagang wala silang awa mga kababayan kung sino yung mga lumalaban dito. Naiiyak na ako. Kaya totoo po yung sabi ni Michael Perario. Yung isang laban ay hindi lang humahangga sa isang araw. Ito ay everyday battle po ito. Gaya po ng nangyaring paglaya natin sa mga Kastila at mga Hapon at mga Amerikano. Hindi lang ito isang araw na pinaglaban o natulog ka ngayon, bukas ay malaya ka na. Hindi ganun mga kababayan. Ito ay ipinaglalaban sa mahabang panahon. Hindi porke nakulong na yung mga leader, talo na tayo. Ang lakas ng bayan ay tayo. Ang boses ng bayan ay tayo. Kaya, yung mga nagsasabi na bigo ang Iglesia ni Cristo sa kanilang isinagawang rally, nagkakamali po kayo. Kasi pagka nagkaroon po ng people power o talagang malayang pagpapahayag para ilabas ang katwiran at katotohanan, para panindigan ang katwiran dito, gaya ng isinisigaw ni Senador Marcoleta, baka mabulaga na lang kayo yung milyon-milyon na mga kapatiran at ng mga kababayan nating Pilipino ay sasama na din para ipaglaban ng katwiran, para ilabas ang katotohanan dito, para ipanalo ang taong bayan, para matigil na ang pagnanakaw, para naman ang taong bayan ay hindi na mabaha ang kanilang mga bahay. Gaya ngayon mga kababayan, tag-ulan, bumabagyo. Yung habagat, hindi natin alam kung kailan mawawala. At tuloy-tuloy po yung pagtaas ng tubig, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila, sa Valenzuela. Isipin nyo, wala kang makita mga paglilinis sa mga kanal. Wala kang makita mga project na merong project sila pero substandard. Mas malaki yung ibinubulsa kaysa sa mga pinapakawalan nilang pera para magpagawa ng mga project. Nakita yung mga kalsada natin. Bako-bako, walang mga kanal, walang mga paglilinis. Sa totoo lang mga kababayan, very frustrated na po ang taong bayan dito. Hanggang kailan po mangyayari ito? Pag tayo ay nagtagumpay para ilabas ang katotohanan, okay po? Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa na kahit nakakulong po si Senador Marcoleta, ay ipanalangin po natin na siya ay palakasin ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan, gumanda pa. Isipin nyo, ikinulong, nakakaiyak.
Talagang nakakaiyak po mga kababayan. Eh, isipin nyo, meron na akong pinagawang damit. Oh. Talagang pasadya po yan sa likod. Transparency for a better democracy. Shoutout po sa mga kababayan natin, Ma'am Mirna Aura, JJ, Gaspar Beltran, at sa mga kababayan natin sa Cebu, sa New York, sa Cotabato, sa Pangasinan, sa buong Pilipinas, mga OFW na tuloy-tuloy na kasubaybay sa ating mga ginagawang ganito. Watching from Bukidnon, Lilia Melgar. Good morning po brother, Imelda Facun. Watching from Cabuyao City, Amanda Salazar. Yan, shout out po sa inyong lahat. Random po yan. Mabuhay po. At i-share at ipakalat po ang video ito para ma-recommend po tayo ni YouTube. Para pag bukas nyo po ng inyong account, makikita nyo agad yung vlog po natin. Salamat po na marami.